Posibleng ipagbawal ang mukbang o pagkain ng marami bilang online content kasunod ng pagkamatay ng isang mukbang vlogger ayon sa DOH. Ang mungkahi ng isa pang opisyal, lagyan ng government warning ang mga mukbang content. Tinusuhan niya ni Mariz Umali sa Barangay Saksi Online. Matapos umanong makakain ng piniritong manok, inatake sa puso at nasawi noong June 13 ang mukbang vlogger na si Dongs Apatan. Ikinabahala ito ng Department of Health. Kasabay ng pagpapaimbestiga ni Health Secretary Ted Herbosa kung may kaugnayan ba sa pagmumukbang ang pagkamatay ni Dongs, ay nag-issue na rin siya ng public health warning laban sa pagmumukbang at nais na rin niyang iparegulate ito. It's a bad practice because people make content by overeating. And overeating is not healthy. It will lead to obesity, and obesity will lead to hypertension, heart conditions, non-communicable diseases, and even heart attack. Sabi ng DOH, batay sa mga pag-aaral, ang laging panonood ng mga ganito ay maaaring mauwi sa eating disorder o internet addiction. Because other people copy it. Other people will also do the same because they earn money from doing a video blog of mukbang. So it's risky for them. Naunang imungkahi ng isa pang opisyal ng Health Department ang paglalagay ng babala sa mga mukbang content. Parang in the same way na merong government warning, cigarette smoking is dangerous to your health. Baka magkaroon ng gano'n na tingnan natin, government warning, ang is bad for your health, something like that. Tinanong namin tungkol dyan ang mga kapuso online. Pabor sa paglalagay ng babala ang isang commenter, lalo na kapag tampok ang mga pagkaing putok-batok o mataas ang kolesterol. Hindi na yan kailangan, sabi naman ng isa. Alam naman daw ng mga mukbang content creator ang panganib sa pinili nilang gawain. Sabi ng isa pa, nasa tao yan kung gagayahin ang napapanood. Gaya ng sa Yossi, may babala naman pero marami pa rin bumibili at gumagamit. Sabi ng isa pa, mas maiging ipagbawal na ng gobyerno. Posibleng ang tuluyang ipagbawal ang mukbang vlogs, sabi ni Secretary Herbosa, kung sakaling makitang may kaugnayan ang pagkamatay ni Dongs sa kanyang pagmumukbang. I can ban it locally. I can propose for banning mukbang locally, even ask the DICT to stop those sites kasi para rin siyang food pornography. It's actually making people eat like gluttons. You can earn income as long as it does not produce health risks. If you're earning income from something that is a public health threat, I will have to stop you. Naiintindihan naman daw ng full-time content creator at mukbanger na si Richard ang nais ng DOH at wala raw silang magagawa kundi sumunod kung ipagbawal ito. Pero paliwanag niya, hindi naman puro masama ang naidudulot ng pagmumukbang nila. May mga viewers po kami na may mga sakit, mga walang ganap pong kumain, na nagpapasalamat po sa amin dahil nagkakaroon po sila ng gana kapag napapanood po yung mga video namin. Siyempre, doon po, yun po yung nagiging gasolina namin para magtuloy-tuloy. Pati mga inumin, ingatang huwag sumobra, sabi ng DOH. Pagamat safe siya, kung isa o dalawang tasa ng kape, kapag lumampas tayo ng siguro mga 5 o 6 na tasa ng kape sa isang araw, medyo delikado po yun. Ang isang bote ng energy drink is equivalent to mga 3 or 4 na tasa. So imagine kung imumukbang mo, para kang nagpasak ng napakaraming caffeine at medyo delikado ho sa puso yan. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.